Sa mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumayin niyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, episode 103. Ito ay mababasa sa 1 King chapter 11 verse 42. Si Solomon ay namahala ng 40 years sa Israel bilang hari. At ang 19 years, ito yung dinagdag ko sa 4 years noong sa episode 102 para mabuo ang 23 years, mabuo ang 1,000 years. Masilyado na ang 3,000. So, ang previous topic ay ang episode 102. Si Solomon ay 4th year and second month na namahala. Ito yung 480 years mula nang lumisan sila sa Ehipto. Sa 1 King chapter 6 verse 1. Kaya ito sa taong 2981, katumbas ito ng 1019 BC. I-add lang itong year count plus BC is 4,000 year count BC. Ang 2981 plus 1019. Ang episode 103, si Solomon ay namahala ng 40 years sa Huda. Ngunit ang kanyang 4th year ay ito sa episode 102 at ang 19 ito sa episode 103. Kaya atong dalawa, 4 plus 19 is 23. Next na structure doon ay 17 na lang ang makikita sa kanya, sa kanyang 40 years. Kaya ito yung sa taong 2981 plus 19. Ito yung 19. Ito yung time sequence na bibilangin. Ito yung karugtong pa sa time ni Solomon dahil yung kay Solomon noon ay mayroon na siyang 4th year at second month. So 9 plus 19, 23 sa kabuuan. Pero tapos na ang 4. So ito na lang 19 ngayon muna. Ang 2981 plus 19 is 3,000 year count. Ito na yun ang 3,000 buo na. At ang katumbas ng 2981 is 1019 BC minus 19 din. Ito mula sa 4001 AD. O kaya ang 1019 minus 19 is 1000 BC. Ang katumbas ng 3000 year count ay 1000 BC. Kung i-add mo itong year count plus BC, 3000 plus 1000 is 4000 year count BC. Ito yung base ng pagbibilang. Ito na yan ang kabuuan sa episode 103. Ito na ang kabuuan sa second chart of generation table na magmula ito sa 2501 nung umalis sila sa Ehipto sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang 1 King chapter 6 verse 1 ang 480 years para mabuo ang 3,000 years dahil 2981 lang ito from 2501 to 2981 ito yung 480 years. So ang kulang na lang dito ay 19 years. Kung kaya ang 4th year and second month ni Solomon dito ay dinagdagan ko ng 19 para mabuo ang 23. So sa 23 ni Solomon, 17 na lang sa kanyang 40. Tapos na itong chart of generation table na ito yung pangalawa dahil ang 19 ni Solomon ay naidagdag na dito. O kaya 23 ni Solomon dito na sa chart na ito, kaya ito na sa 3,000 years. Ang 90 structure ito yung pang siyam na araw mula nang likhain ang buong sanlibutan. Siyam na araw, katumbas ito ng 9,000 years dahil ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8 na ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. O kaya nalikha ang buong sanlibutan sa 6 na araw. So every day is 1,000 years sa tao, 6,000 years. At nag-umpisa ang bilang sa taon ng mga tao dito sa 7th day. Ito yun, ganito ang pagkalikha ng buong sanlibutan. Sa 6 na araw nalikha ang buong sanlibutan. So ito yung katumbas ng 6,000 years. Itong 6th day, pang-anim na araw, ginawa ko ito yung isa na to. So 6th day. Pagkatapos ng buong 6th day na ito, nalikha ng buong sanlibutan, ang next na pagbibilang ay ito yung 7th day. Ito na ang 7th day. Sa time na nagpahinga na ang Diyos dito, 7th day, nagpahinga na ang Diyos nung nag-umpisa ng dumami ang tao. Dito na nag-umpisa ang lahat ng pagbibilang sa 7th day. Ito yung 7th day structure. Sinundan ito ng 8th day structure. Ito yung kasunod niya, ang 8th day structure. Tapos ang kasunod pa niya ay ang 9th day structure. Ito na ang 9th day structure ngayon. Tapos na rin ang 9th day structure dito sa topic na ito sa episode 103 ng The Reckoning of Time. So dito na natapos at ang 3,000 years. Dahil nag-umpisa ang bilang ng mga taon sa tao sa 7th day. Ang 7th day ito yung year 1 to 1,000, ang 7th day. Ang 8th day to 1,000 to 2,000 at ang 9th day from 2,000 to 3,000. Ito yun ang 9th day. Pero ang 9th day, ang kabuuan sa bilang ng mga taon ay 9,000 years. Dahil nga sa ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Ito na yun. Dito na nagtapos. Ito yung previous, ang 2981 ng 4th year and second month ni Solomon. Ito lang dito ang
ang 4th year and second month ni Solomon. Kaya ang 19, ito yung 19 ni Solomon, dinagdag dito para masilyado na ang 3,000 years. Dito buo na ang one cycle na 3,000 years, ang isang araw sa Diyos. Kung kaya ito na ang 3,000 years. 23 ang edad, ang pamamahala ni Solomon dito. Kung kaya sa next structure ay meron na si Solomon na 17 na lang. Ay dito lang muna ako. Dito ko muna tatapusin ang lahat na ito. Ito yung kabuuan sa 90. Ito yung magmula sa 2000, paikot ito. Lahat ito, mga gutling na ito, meron to sa episode ng The Reckoning of Times. Paikot ito hanggang sa umabot na dito sa 4th year and second month ni Solomon dun sa previous episode. At ito sa 19th year, dagdag ng 19th year para mabuo ang 23 years ni Solomon. Magsisild na sa 3,000 years. Ang one cycle na 3,000 years ay hanggang dito na lang muna. Sumayin lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubasan sa libutan. Amen at amen.